Ay na nga, andito na nga tayo sa pagkatrabaho natin. Kahapon, ito yung ginawa natin. Ayan, tinagpan natin yung mga butas nito. Ayan. So, bago natin ito i-full build, so binabati ko muna yung katrabaho natin na si Derek Cruz. Na happy birthday. Ngayon ay magpo-full build na tayo dito. Ipo-full build natin yan. Gamit itong ating alambre. Saka itong ating pito. Ayan. Gawin na natin habang maaga pa. Ito na yung ating flooring. Ayan. Full build na natin siya. Ayan. Meron tayo ng steel brush. Yan. Konting linis-linis lang. Para magandang tingnan. Ayan. Okay na. So next natin dito ay yung ating manubela. Ilagay na natin. Ito na yung ating steering wheel, ayan, or yung manubela natin, nakikabit natin siya. So dito, nilagyan ko siya ng tukod. And so bakit ko siya nilagyan ng tukod? Kasi pag isa pa lang yung tornilyo niya, so doon sa pinakadulo na yun, ay bababa yan. Kaya nilagyan ko ng tukod. So diskarte lang. So dito nga, meron siyang 14mm na bolt. Saka dito, 12mm na bolt. Tapos, dito naman sa kabila, yan. Yan, meron siyang 12mm na bolt. Saka dito naman, ganoon din. So ito ay binutasan ko yan. Itong kanyang ito. Binutasan ko yan. Nakasya ang 12mm na bolt. So ganoon lang pag-install ng ating steering wheel. So next naman dito yung ating frame ng dashboard. Siya nga pala, itong frame ng dashboard natin ay kinatin ko na to. Yan. Na-convert na natin siya. Kaya ilalagay na lang natin ito. So, install ko muna ito para makita ninyo. Ito na yung ating frame ng dashboard. Ayan. So, dito, meron siyang 12mm na bolt. Saka, ganoon din dito. So, tingkabilaan lang yan. So, pareho lang yan mayroong tornilyo sa gilid na ganito. So, next naman natin ay maglilinya tayo ng preno. Ayan, preno. Saka, dito naman, clutch. Ito na yung sa ating linya ng preno. Ayan. 360 nito na steel tube. Yan, tapos naman itong kanyang fittings ay 10mm. Itong steel tube na to ay pupunta dito sa harapan. Tapos naman itong isang ito, yan, 1/4 ito, steel tube. Ito naman isa clutch. Yan. So, yung clutch natin ay nandito sa kabila, nasa kaliwa. Yan, ito siya. So, tingnan natin doon sa harapan. Dito, ito yung clutch natin. Yan. 1/4, 12mm yan. Saka yung preno natin, dalawa. So, yun. Balik na nga tayo dito. So, itong ating steering wheel, ayan, kung mapapansin nyo, umaalog-alog pa. So, dito meron tayong bracket. Ayan, kinatin din natin yan kasama ng kanyang frame. Ihinang lang natin ito ng tanso dito. Kayong isa, doon. Ito na yung bracket natin. Ayan. Nakahinang siya ng tanso. Tapos dito na meron siyang 14mm na bolt. So, ganoon din sa kabila. Ayan. So, next natin dito yung ating brand new na dashboard. Ito na yung ating brand new na dashboard. Ayan, nakalagay na. So, dito sa harapan, meron siyang dalawang 10mm na bolt. Tapos, tigkabilang gilid, meron siyang 12mm na bolt. Ito yung accessories niya. Ayan. Buksan lang natin. So, yun lang ang laman. Kaya natin kung ang laman ito.
So ito yung mga cover dito sa harapan. Yan. Saka itong isang ito. Yan. Ito ay sa gitna, yung dalawang ito. Saka itong dalawa naman na to ay tigkabilang gilid. Ito, saka ito. Yan. So ito alam niyo na kung saan to. Mga sa hindi pa nakakaalam kung para saan to. So ito yung sa console box. Yan. So makikita niya kapag kinabit natin yung ating console box. Ay nahulog pa. Tapos dito naman ito yung sa yan. Takip ng fluid. So dito yan sa gilid. Yan. Hindi niya nakalagay. Tapos itong dalawang ito ay dito yan. Yan. Diyan natin ilalagay yan. So kabit na muna natin ito. Ito na yung ating cover. Ayan. Nakakabit na. So dito naman tayo sa loob. So next natin dito yung ating stereo. Yan. So ito na nakaset up pa lang yung ating stereo. Meron tayo itong jack sa baba. Para saan yan? So ito ay pang-align natin yan. Pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. Yung cover natin, ito nakalagay na. Nilagay ko lang yan. Tapos dito yung ating cover ng panel gauge, saka yung ating panel gauge. So bakit ko nga ba nilagay dyan? So ganito yon. So dati nga, yung mga kino-convert natin ay kapag hindi ko nakalagay itong ating cover ng panel gauge, saka itong panel gauge. So dito nagkakaroon ng problema. Nadi-disalign yung ating cover ng stereo. Yan. Kaya ang ginagawa ko is sinaset ko muna. So dito naman, ayan, kung makita nyo doon sa loob, yun yung bracket nya. Hindi pa siya naka-spot ng tanso, hindi pa siya nakahinang. So ganun din sa kabila, ayun. Tapos doon sa ilalim, ayun kung nakita nyo yun, meron tayong pantukod, kinukod natin yun. So ito yun yung bracket na yan, para hindi siya bumaba. Tapos dito naman, tingnan natin yung stereo natin, kung nakagitna ba yung stereo, saka yung aircon. So dito naman, okay naman, nakagitna naman yung ating stereo saka aircon dito sa ating cover. So pwede na nating ihinang yung mga bracket niya doon. Spot lang, hindi mo natin ipo-full weld kasi nga kung sakaling mamali tayo ay madali natin matatanggal. Naka-spot natin yung bracket niya. Saka dito sa kabila. Tatanggalin na natin itong ating cover ng panel gauge saka panel gauge. Kasi meron pa itong bracket dito sa gilid na kailangan nating ihinang. So tinanggal na natin dito yung ating cover ng panel gauge saka yung ating panel gauge. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bracket nya. Ayan. At saka pala nilagay ko na rin yung ating sa manubela. Ito yung bracket ng manubela. Ayan, meron siyang 12mm na bolt, dalawa. Tapos dito naman, ito yung dati niyang bracket, nilagay ko lang. Dito nakahinang siya ng tanso. Dito naman sa baba, meron siyang 10mm na bolt. Ayan yung bracket niya. Naka-stop pa lang yan. So, next natin na gagawin ay ito. So, para saan ito? Ito yung bracket ng console box natin. So, bakit ko ba unahin to? Pwede namang yung aircon na ikabit natin. So, ganito yon. Kasi nga, nagbabago ng align. Kaya, ito na muna yung ginagawa ko. So, saan ito? Dito nakalagay. Yan. So, isi-set up ko muna ito. Papakita ko sa inyo kapag nakikabit ko na itong bracket na to. Ito yung bracket natin ng console box. So dito, naka-alambre lang yan. Tapos dito, hinang siya ng tanso. Yan. Tapos dito naman, meron siyang 10mm na bolt sa dito. So, ito na yung console box natin. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, ito yung sa console box natin. Kakabit lang natin to. So, ito ay dito. So, ito na yung console box natin. Ayan, nakalagay na. Try natin buksan. Ayan. So, dito, ito na yung ating tornilyo. Ayan, 4 lang yan. Phillips screw. Try natin sarahan. So, okay naman yung ating console box. Ayan. Makita nyo. Okay naman. So, next natin dito yung ating aircon. Ito na yung ating aircon. Ayan, nakakabit na siya. So, dito wala yung kanyang isang, ano bang tawag doon? Yung nagpapalamig sa aircon. Wala siya. Hindi ko alam kung bakit wala. Hindi ko alam kung ang tawag doon. So, dito naman, isa lang yung ginawa kong tornilyo. Diyan lang. Sa ilalim. Isa lang yan. So, ayun nga. Tapos na nga tayo dito sa aircon natin. Pabalik na natin dito yung cover. Ayan, tinanggal ko nga pala na ditong cover nya. Dahil baka masunog yun kung sakaling mag-cutting tayo. So, ito yun yung ating cover ng stereo. Ayan, i-break na natin siya. So, next natin ay ito. So, ito ay cover dito sa aircon natin. Yan. Diyan natin kakabit yan.
kakabit muna natin para makita ninyo. Ito na yung ating cover ng aircon. Ayan, nakakabit na natin siya. So dito meron siyang 4 na screw. Yan, tornilyo, screw. Tapos dito naman, ito meron tayong 10mm na bolt. Tapos meron tayong bracket. So yung bracket niya ay katulad ng ganito. Ayan. So dito, butas lang na kasya ang 10mm na bolt. Dito naman pahaba. Para may adjust natin. So ito, kabit na rin natin dito sa part na yan. Dyan. So ito na yung isa. Ayan, naikabit na natin siya. Yan. So tapos na tayo dito sa ating cover ng aircon. Tingin ko itong video na to ay hanggang dito na lang dahil hapon na rin. Sahod tayo ngayon dahil araw ng Sabado. At kung bago pang dito sa channel na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like, at hit nyo na rin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video natin kung paano pag-convert ng mga truck na surplus Japan.